Recently, siguro alam naman nating lahat, isang devastating na balita ang yumanig sa evangelical world dahil sa isang prominente o sikat at respetadong reform pastor na hindi ko napapangalanan, siguro alam nyo kung sino siya, na bumagsak siya sa immorality. Allegedly, nagkaroon siya ng intimate relationship sa isang babae sa loob ng 5 taon na naitago niya, hindi niya asawa. Dito ay natanggal siya sa kanyang pagiging pastor at sa opisina ng eldership permanently. Yun yung nakita natin. Ang taong ito, marami siyang aklat na naisulat, mga reform books, at siya ay ginamit ng maraming pagkakataon bilang tagapagsalita sa mga conferences internationally, all over the world. In fact, dito sa Pilipinas, maraming beses na siya nakabisita at nagsalita sa mga conferences. Isipin natin na pagkatapos lahat ng kaloob ng Diyos sa kanya at mga abilidad na ibinigay sa kanya, sa isang kasalanan, it all laid to waste. Nawala ng kabuluhan ang lahat ng iyon. Nakakalungkot yon, isang sobering warning sa lahat ng mga pastor, sa lahat ng mga elders, ang bagay na ito. At makikita natin na hindi lamang siya isang paalala sa mga pastor, sapagkat napakabigat ng katungkulan ng isang pastor. Iniisip ko yung awit sa mga bata, si Humpty Dumpty. Sinabi sa atin sa children's rhyme na yon, Humpty Dumpty sat on a wall, Humpty Dumpty had a great fall, and all the king's horses and all the king's men could not put Humpty Dumpty together again. Ganun po ang nangyari sa taong ito. Dahil mabigat ang panawagan sa kanya bilang isang pastor, ang pagbagsak niya ay napakabigat din na hindi na siya makababalik sa opisina ng pastor. Kanya ito po ay isang paalala na huwag natin pong ituon sa pastor ang ating tiwala. Ay, siyempre magtiwala kayo sa... Sorry, hindi ko ibig sabihin huwag kayo magtiwala sa inyong mga pastor. Ang ibig ko sabihin, huwag niyong ituon ang inyong tingin sa mga taong ginagamit ng Diyos. Tumingin kayo sa Diyos na ipinapangaral ng pastor, sa mensahe ng salita ng Diyos na kanyang ipinangangaral. Huwag tayong matangay masyado sa paghanga sa galing, kundi humanga tayo sa Diyos na gumagamit sa kanyang mga lingkod. Sapagkat mabibigo tayo pag itinuon natin sa tao ang ating pag-asa. Nakaraang linggo, tayo po ay tinitignan natin ang sulat ni Pablo kay Tito o the Epistle of Paul to Titus. At nung nakaraan, nakita natin ang objective ng mission ni Paul dito sa iglesia na sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng Diyos na ginagamit ng Diyos yon upang palakasin sa pananampalataya at palaguin sa pagkakilala ang mga mananampalataya sa iglesia tungo sa kabanalan. At yan ang nakita natin nung nakaraan, tinignan natin yan. At ang mission na yon ay makikita natin ay itinutuloy ng mga elders sa iglesia. That mission is particularly continued by the elders in the church. So yung elders ay mga appointed preachers ng katotohanan para sa ikatatatag ng iglesia at ikababanal ng iglesia at ang lahat ng member nito. At ngayon, sa ating passage na titignan sa umagang ito mula versikulo 5, ay titignan natin ang concern ni Pablo para sa mga iglesia dito sa Creta. Now, we see Paul's concern to the churches in Crete. In fact, yung verse 5 begins with, because of this, o sa Tagalog,
dahil dito. So maliwanag na tinutukoy doon ni Apostol Pablo dahil ang misyon, ang objective na ipangaral ang salita ng Diyos para sa ikatatatag ng iglesia at ng bawat miyembro nito tungo sa kabanalan, kailangan ng mga pastor sa mga iglesia. Yan ang sinasabi ngayon dito ni Apostol Pablo kay Tito. Now, Paul instructs Titus to ordain elders in the churches. Yun yung makikita natin. At binibigay dito ni Pablo ang qualification, yung standard qualifications, katulad sa 1 Timothy 3 na ibinigay niya sa binasa natin kanina tungkol sa opisina ng eldership. At gusto kong maintindihan natin ngayong umaga itong biblical teaching tungkol sa opisina ng eldership. Mahalaga itong bagay na ito. Now, inasmuch as I would want someone else to preach this subject matter on the office of the eldership, dahil ako'y isang pastor na tumitindig sa inyo, I might say things you might say bias for me, because I'm a pastor of this church. Pero gusto kong i-assure kayo na itong ipapangaral ko sa inyo sa umagang ito, I first preached it to myself. Ipinangaral ko ito sa aking sarili bilang isang pastor. And all the sobering warnings here, I took note of all of it. So be assured na ipinangaral ko muna sa sarili ko ang talatang ito bago sa inyo sa umagang ito. Now, what we are going to do this morning, ang gagawin natin sa umagang ito, is only to take up only one verse. That is in verse 5. Na ang titulo ng mensahe natin, ang opisina ng eldership. Titignan natin sa susunod na linggo ang necessary qualification tungkol dito. Basahin po natin ang verse 5. Sinabi sa atin, if you have your Bible, you can open to Titus, and you will read here, chapter 1, verse 5. Dahil dito'y iniwan kita sa Kreta upang isaayos mo ang mga bagay na may kakulangan at upang magtalaga ng matatanda, elders, sa iglesia, sa bawat bayan, na gaya ng ipinagbilin ko sa iyo. Now, dalawang bagay ang gusto kong tignan natin ditong prinsipyo sa talatang ito. First, the principle concerning the necessity of the eldership office in the church. Ang pangangailangan ng opisina ng eldership sa iglesia. Yan ang verse 5. At then yung verses 69, ang necessity of carefulness in appointing elders in the church. Yun ang makikita natin sa verse 69. But as I have said, ang atin lang tatalakayin sa umagang ito, yung pangangailangan ng eldership office sa iglesia. Bakit kailangan ito? So yung mensahe natin para sa umagang ito, meron lang natatanging opisina na ibinigay ang Panginoong Jesucristo sa kanyang iglesia na tagapamuno ng iglesia, at ito ang opisina ng eldership na kung saan sila ang inatasan na mangaral ng salita ng Panginoon. Ito po ang Christ-given authority, rule para sa iglesia niya. Isang solemno na opisina na kailangan nating seryosohin bilang iglesia at kailangan seryosohin ng sino mang tumitindig na mga pastor ng iglesia. So let me invite you first to ask the Lord's help as we seek to expound this text to us. Let's pray. Lord, hinihingi namin po ang iyong gabay at tulong sa umagang ito who are sufficient for these things. No one among us, O Lord, can say that we can, by our own strength, understand what you are telling us in this verse. Pero kami po ay lumalapit sa iyo, naninikluhod sa pagkilos ng banal na Espiritu to move and illumine us, O Lord, to understand spiritual things through this text, and that we may understand your will for us as a church. So kami po ay lumalapit sa iyo ngayon. Turuan mo kami at bigyan ng kababaang loob sa aming pag-aaral sa umagang ito.
So ito po'y dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. The first thing na gusto ko nating tignan ay yung pangangailangan nga ng eldership office sa iglesia. Now, alam natin dito sa konteksto, yung background nito na nasabi ko nung nakaraan, si Pablo at si Titus ay pumarito sa pulo ng Creta at nangaral sila ng ebanghelyo sa bawat syudad dito. At sa providensya ng Panginoon, maraming naligtas sa ministeryong iyon ni Pablo at ni Tito. At merong mga grupo na naitindig na naging lokal na iglesia sa bawat syudad. Ngunit, ang isang bagay na kailangan, meron ngang mga naitindig na mga local churches, pero walang mga elders. Yun yung makikita po natin. Yun ang sitwasyon ngayon. Kaya bago umalis si Pablo papuntang Macedonia, iniwan si Tito dito sa Creta, yun na yung hinabilin ni Pablo kay Tito. Kaya dito, nung sumulat from Macedonia, si Pablo kay Titus, ito'y muli niyang ipinaalala sa kanya, kay Tito, na kailangan niyang magtalaga ng mga elders dito sa mga iglesia. Ngayon, dito makikita natin ang maliwanag na prinsipyo ay local church cannot go on without a shepherd, without an elder. Hindi pwedeng magtuloy ang isang lokal na iglesia ng matagal na panahon na walang pong elder or elders na makikita natin. Yan ang maliwanag na prinsipyong nais ituro sa atin ni Apostol Pablo dito. Yan din ang sinabi ni Pablo kay Timoteo doon sa 1 Timothy chapter 3, 1-7, verse 1. Sinabi doon, tapat ang salita, kung ang sino man ay naghahangad na maging obispo, bishop, siya ay nagnanais ng mabuting gawain. Pagkatapos, binigay doon ni Pablo kay Timoteo ang mga pangangailangang kwalifikasyon para dito sa opisina ng elder o obispo sa loob ng iglesia. So, kailangan din doon sa iglesia na pinamumunuan ni Timoteo na sila ay tunay na magtindig ng mga magiging elders sa church. At gayon din ang sitwasyon dito sa mga iglesia sa Creta. Kailangan po ng mga elders sa iglesia. Ang naganap doon sa Acts 14:21-23, nangaral si Pablo dito, makikita natin, sa Lystra, sa Iconium, sa Antioch, kasama niya si Barnabas, at meron ding mga naging mananampalataya at naitindig na mga local churches. Kanya, nung nandun yung mga local churches, wala ulit elders. Kaya nagabilin uli si Pablo at si Barnabas dito. By prayer and fasting, sila at ang buong iglesia ay humanap, sinaliksik nila kung sino ibinibigay na elder sa kanila. Kaya mababasa natin sa verse 23 ng Acts 14, nang makapagtalaga na sila ng matatanda, elders, para sa kanila, sa bawat iglesia, matapos manalangin na may pag-aayuno, ay kanilang ipinagtago bilin sila sa Panginoon sa kanilang sinampalatayanan. Now, ito po yung sitwasyon na makikita natin sa sulat na ito ni Pablo kay Tito. May mga lokal na iglesia, walang elder or elders. Kailangan magkaroon ng mga elders para maintindihan natin bakit kailangan ng elders sa iglesia. Itong gusto kong tignan natin sa pag-aaral natin sa umagang ito. Let's first see the nature of the eldership office and then find out why it is necessary sa isang iglesia. Bakit kailangan ang isang pastor sa iglesia? First of all, gusto kong tignan ninyo yung pagkakilanlan sa opisina ng elders. Sa ating Confession of Faith, ibabalik ko lang kayo sa chapter 26, paragraph 8, sinabi doon, ang iglesyang lokal na tinipon at lubos na itinatag ayon sa kaisipan ni Kristo ay binubuo ng mga namumuno at mga kaanib. Ang mga namumuno na itinalaga ni Kristo na dapat piliin at ibukod ng iglesia
ay ang mga pastor at ang mga diakono. So sa makatuwid, ipinapakita sa atin ng banal na salita ng Diyos na dalawang opisina na lang ang nananatili sa iglesia ng Panginoon ngayon. Ito ang opisina ng elders, ang ruling office, at ang opisina ng diakono, ang supporting office na makikita natin sa loob ng iglesia. Ano ba yung konsepto ng office na makikita natin dito? Sinabi ni Pablo yan sa 1 Timothy 3:1, ang opisina ng obispo, office of the bishop. Yung pong opisinang ito ng bishop o ng elders, ito po yung merong binibigyan ng katungkulan sa iglesia ng espesyal na katungkulang kapamahalaan sa loob ng isang iglesia. Isang katungkulan na merong kapamahalaan sa loob ng iglesia. Yan po ang ibinibigay sa atin. Sinabi ni John Owen sa works of John Owen, ito'y isang opisina sa iglesia na merong natatanging kapangyarihan na ibinigay ni Kristo sa mga taong gaganap ng mga katungkulan para sa ikatatatag at ikalalago ng iglesia sa natatanging paraan. Ito po ang makikita natin dito. Ngayon, gusto kong bigyan ng linaw sa inyo, ito pong eldership office, ang opisina po yung eldership, at yung titulo ay tatlo, elders, bishops, and overseers, o pastors, yun ang makikita natin. Ito pong tatlong titulo nito ay hindi magkakaibang opisina sa church. Iisa lang ang tinutukoy na opisina. Ang elder, ang pastor, ang bishop, ang umuokupa ng eldership office. Maliwanag po yan. Kung pupunta tayo sa unang sulat ni Pedro, Kapitulo 5, 1-5, sinabi po, pansinin ninyo, pag binasa natin, sinabi sa verse 1 ng 1 Peter 5. If you have your Bible open there, I'm not guessing here, please open your Bible in 1 Peter chapter 5. And we read sa verse 1, sinabi ngayon, bilang kapwa matanda, yun po yung presbyteros, mga matatanda, not necessarily aged people, pero yung matatanda na umuukupa ng eldership office, mga matatanda at isang saksi sa mga pagdurusa ni Kristo. At bilang kabahagi sa kalwalatiang ihahayag, ipinakikiusap ko sa matatanda, presbyteros sa inyo, ang pangalagaan, ang shepherd, ang pastor ninyo, ang kawan ng Diyos na nasa inyong pangangasiwa na maglingkod bilang overseer, tagapangasiwa. Hindi sa pilitan, kung hindi bukal sa loob, ayon sa kalooban ng Diyos na hindi dahil sa mahalay na pakinabang, kundi may sigasig. So maliwanag pong makikita natin dito na ang titulo ng elders, pastors, and overseer, iisa lang po iyon na umuukupa sa eldership office. Ganyan din ang sinabi ni Pablo doon sa Acts 20:28. Alalahanin niyo ang konteksto. Pinatawag ni Pablo ang mga elders sa iglesia sa Efeso. At nang matipon niya ang mga elders, inatasan sila na una sa lahat bilang mga elders, presbyteros, inatasan sila na i-oversee, i-shepherd, episkopoi, pangasiwaan rather, and then i-shepherd ang kawan. So, hindi po tatlong magkakahiwalay na opisina ito. Paalala lang po, ang elders, ang pastors, and bishops ay isa lamang na opisina sa loob ng iglesia. Single office in the church. Ang eldership ay ang elders, ang pastors, and overseers ng church. So you can call me Pastor Mon, you can call Pastor Ismael, pwede ring bishop, but we'd rather be called pastors. We are the elders of CRBC. Hindi po wala tayong isang pastor and then board of elders. Wala pong ganon. Sapagkat ang pastor ay ang elder din ng church. So I hope that's clear for all of us. First of all, we need to understand na ang tinutukoy dito ni Apostol Pablo ay yung eldership office.
na magtalaga ng mga elder sa iglesia. Ano ba yung eldership sa loob ng iglesia? Sinabi ko nga, ito po yung teaching and ruling office sa loob ng iglesia. Ang Panginoong Jesucristo ang ulo ng iglesia. Siya ang merong natatanging kapamahalaan sa iglesia niya. Ngunit ang kapamahalaan ni Kristo sa kanyang iglesia ay pinamamagitan ng mga itinalaga niyang mga pastor upang ilapat ang kanyang rule sa loob ng iglesia sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Ang mga pastor ay kine-carry out nila ang batas ng ulo ng iglesia. Kaya sila yung tagapangaral ng salita ng Diyos. Mga kapatid, una sa lahat, kailangan nating maintindihan na ang opisina ng elders ay isang opisina ng kapamahalaan. They have rule over the church. Yun po ang makikita natin. Maliwanag yan. Kung babasahin natin sa 1 Thessalonians 5:12-13, sinabi doon, subalit, inihiling namin sa inyo, mga kapatid, na inyong igalang ang mga nagpapagal sa inyo at namumuno, those who have rule over you sa Panginoon at nagtuturo sa inyo, at lubos ninyo silang igalang na may pag-ibig dahil sa kanilang gawain. Magkaroon kayo ng kapayapaan sa isa't isa, sa bawat miyembro at sa bawat elder ng church. Yun pong sinasabing una sa lahat. Meron pong kapamahalaan ang mga elder sa loob ng iglesia. 1 Timothy 5:17, ang sinabi doon, ang matatanda na namamahala, those who rule over you, sinabi niya, in the Lord again, paulit-ulit yon sinasabi, ay ituring na may karapatan sa ibayong karangalan, lalong-lalo na ang mga nagpapagal sa pangangaral at pagtuturo. At kaya dito rin sa sulat ni Pablo kay Tito sa verse 15, sinabi niya, ipahayag mo ang mga bagay na ito, mangaral ka at sumaway na may buong kapamahalaan with all authority. Yung makikita natin doon, huwag mong hayang hamakin ka ng sino man, sapagkat katulad ni Timoteo, si Tito ay may kabataan pa. At makikita natin sa aklat ng mga Hebreo, Kapitulo 13, 2 bersikulo ang tinukoy sa mga elders doon. Verse 7 and verse 17, sinabi, alalahanin ninyo ang mga namumuno sa inyo, those who rule over you, alalahanin ninyo. Silang nagsalita sa inyo ng salita ng Diyos. Tignan ninyo ang kinalabasan ng kanilang pamumuhay. Tularan ninyo ang kanilang pananampalataya at pagtalon sa verse 17, sumunod kayo at pasakop sa mga namumuno sa inyo, mga kapatid. Ang mga elders sa loob ng iglesia ay may natatanging kapamahalaan sa iglesia. Dapat kilalanin yon ng iglesia. Siya ang ruling office sa loob ng iglesia. Ang Panginoong Jesucristo ang nag-a-appoint ng mga taong mangangaral at magtuturo upang i-carry out, ilapat nila ang pamumuno, ang rule ng ating Panginoong Jesucristo. Elders rule by the word of God. And members should respect and obey those whom Christ has given to the church. Yun po'y maliwanag yon. So, mga kapatid, hindi ko sinasabi, hindi ko pinagigiitan yung aming rule dito sa church because we need to guard ourselves against pastoral monarchy. Ano yung ibig sabihin nun? Na yung pastor, nagdidikta siya ng lahat ng bagay sa iglesia, maging sa pulisiya, sa mga aksyon, maski sa buhay ng mga miyembro, sa kanyang sariling kagustuhan, hindi kay Kristo. Yun po yung pastoral monarchy na tinatawag din authoritarianism or overbearing eldership. Ang halimbawa nito ay si Diotrephes. Kung bubuksan ninyo sa 3 John 9, sinabi ni Juan doon, sumulat ako sa iglesia. Ngunit itong taong si Diotrephes, ang gusto niya, siya yung una sa lahat ng mga tao, preeminence. Yun ang gusto niya. At kanya, sa sarili niyang kagustuhan, hindi niya tinanggap sila Juan. Yun ang halimbawa ng isang overbearing or authoritarianism ng isang pastor at ayaw po natin noon. Hindi pwedeng mamuno ang isang pastor sa sarili niyang kagustuhan. Ang mga pastor ay mamumuno lang ayon sa kagustuhan ng ulo ng iglesia, ang Panginoong Hesukristo. Yan po yung makikita natin.
While the elders have authority in the church, they rule in the church, yet they rule by the word of God as under shepherds of the Lord Jesus Christ. Now, ano ba yung pangunahing tungkulin ng isang elders? Please listen carefully. Ang pangunahing tungkulin ng isang elder sa church, teaching and preaching God's word. Sinabi po ni John Owen, ang pinakauna at pinakapangunahing katungkulan ng isang pastor ay pakainin ang mga tupa sa pamamagitan ng masipag na pangangaral ng salita ng Diyos. The first and principal duty of a pastor is to feed the flock by diligent preaching of the word. Yun ang sinabi ni John Owen. Kanya dito masusukat ang isang matapat na elder ng church kung matapat siya sa kanyang pangangaral ng salita ng Panginoon. If he is expounding the Word of God before the congregation, na hindi siya nangangaral sa kanyang gustong sabihin lang, but what the Scripture says. Yun ang rule ng hermeneutics. We let the Scripture speak to us. At yan ang trabaho ng isang pastor. To let the Scripture speak to all of us. Sinabi nga sa 2 Timothy 2:15, sinabi ni Pablo kay Timoteo, sikapin mong maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, isang manggagawang walang dapat ikahiya, at tama ang paggamit ng salita sa katotohanan. Yun ang pangunahing pamantayan ng isang pastor, ng isang elder ng church. Na siya ay gumagamit sa tama sa mga katotohanan ng Diyos. Kanya nga, pinamanhikan, iniutos din ni Apostol Pablo kay Timoteo sa 2 Timothy 4:1-2, sinabi niya doon, sa harap ng Diyos at ni Kristo Jesus, nahatol sa mga buhay at sa mga buhay at mga patay, alang-alang sa kanyang pagdating bilang hari, inaatasan kita. Ipangaral mo ang salita ng Diyos, pagsikapan mong gawin ang iyan napapanahon man o hindi. Himbukin mo at pagsabihan ng mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. Ang konteksto nito sa loob ng iglesia, yun po ang dapat gawin ni Timoteo bilang pastor at ng bawat pastor. Ipangaral ang salita ng Diyos. In season and out of season, kailangan niyang ipangaral ang salita ng Diyos ng may matiyagang pagtuturo. Sinabi po ni Charles Jefferson, sinabi niya, ang gawain ng isang pastor hindi lang simpleng gumagawa siya ng social calls o bumabati lang siya sa mga tao. Ang pastoral na tungkulin ay pangangaral ng salita ng Diyos. Ang kinakailangang bahagi ng kanyang pagpapastor ay ang pagpapakain ng tupa. At hindi pwedeng alisin yan, hindi pwedeng wala sa kanyang katungkulan. Sinasabi doon na some of the finest and most effective of all a minister's pastoral work is done in his sermon. Yun po yung mga maepektibong gawain ng isang pastor sa kanyang pangangaral ng salita ng Panginoon, ng Panginoong Jesucristo. Sa sermon, sinabi niya, pwede siyang magbabala, pwede siyang magprotekta, pwede siyang mag-guide, pwede siyang magpagaling ng mga may sakit sa kanilang mga dinaranas, pwede siyang magligtas, pwede siyang magpalusog, magbigay ng magandang kalusugan sa mga nakaririnig. At sinabi ni Charles Jefferson, the shepherd in him comes to lofty stature in the pulpit. A shepherd who is skilled in his work never fails to feed the flock. So yun po yung talagang pangunahing tungkulin ng isang pastor. Ang matapat na ipangaral niya ang salita ng Diyos. A pastor, an elder, a person who is called an elder has no business if he cannot faithfully preach the Word of God to the hearers. That is one requirement because makikita natin, yan ang pangunahin niyang tungkulin. Kanya para sa aking kapwa-pastor, nag-iisa na lang ang pastor kung kasama si Pastor Isa. So mga aspirant to be pastors and those who are preaching the Word of God, meron tayong solemno at seryosong tungkulin na pakainin ng tupa ang mga miyembro sa iglesia sa pamamagitan ng matapat at nagtitiyagang pagtuturo at pangangaral ng salita ng Diyos. Kanya, mga kapatid ko sa ministeryo, magsipag tayo sa paghahanda
ng ating mga sermon. Hindi natin pwedeng pakainin ng junk food ang mga members. Kailangan natin ng solid food from the Word of God na ipapakain natin. So yun po yung pangunahing tungkulin ng pastor ay kanyang pakainin sa pamamagitan ng pagtuturo at pangangaral ng salita ng Diyos. Pero ang kaakibat po na katungkulan ng isang elder ng church ay yung kanyang matiyagang pag-asikaso din naman sa personal na buhay ng mga miyembro. So sinabi nga, while preaching is the most important component of pastoral ministry, napakahalaga yan. Yan ang pangunahing kasangkapan para sa oversight ng pastor sa bawat miyembro. Ang kaakibat niyan ay yung kanyang pag-asikaso sa isang personal na paraan sa bawat tupa ng iglesia. Ang isang pastor, pagkatapos niyang mangaral, gaano man kaganda ang kanyang sermon, pero pagkatapos ng sermon niya, hindi mo siya makita. Hindi mo siya makausap. Biglang untouchable siya. It cannot be effective. Kailangan niyang dalhin ang kanyang mensahe, ang kanyang sermon sa puso ng mga membro. Kailangan niyang kausapin at paalalahanin sa salita ng Diyos ang mga miyembro. Sinabi nga doon sa Reforming Pastoral Ministry ni Richard Baxter, sinabi niya, I know that public preaching of the gospel is the most excellent means of ministry because we speak to so many at once. Napakalaking temptation, titigil na ako, mangaral na lang. Kasi sakop ko na lahat ng tagapakinig ko. I can warn, I can advise, I can simply give you some words from God's Word para kayo ay mabigyan ng pagkain ng inyong kaluluwa. Pero sinabi ni Richard Baxter, other than that single advantage, it is usually far more effective to preach the Bible's message privately to a particular sinner. I conclude, therefore, that public preaching is not enough. You may study long, but preach so little, unless you also have a pastoral ministry that addresses the hearts of each member. So yun po ang isang pangunahing tungkulin. Pangalawa, kaakibat ng kanyang pangangaral ay mailalapat niya sa puso ng mga miyembro ang salita ng Diyos. Pero ang kanyang ikatlong katungkulan ay magprotekta. Yun ang binasa natin sa Ezekiel 3. Sapagkat ang mga pastor, ang mga elders na iglesia ay mga watchmen. Tagabagbantay sila sa mga panganib na maaring kaharapin ng mga tupa. Yan po ang isa sa napakahalagang katungkulan ng isang elder sa loob ng iglesia. Iyan ang habilin ni Pablo doon sa iglesia sa Efeso sa Acts 20:28-31. Sinabi ni Pablo sa kanila, sa pag-alis ko, maraming lalabas mula sa inyo mismo na magtuturo ng mga maling katuruan na dadalhin ang sisikaping dalhin ang bawat sa inyo para maligaw sa katotohanan. Kanya sinabi niya, kayo'y magbantay sa bagay na yan. Tungkulin ng mga elders yon na magbantay sa mga panganib na pwedeng kaharapin ng tupa. Nandiyan ang panganib ng mga maling pagtuturo. Panganib ng balikwas na pamumuhay na dapat ituwid. Yan ay katungkulan ng isang elder na magbantay siya sa panganib na kinakaharap ng bawat miyembro sa loob ng iglesia. Kaya huwag kayong magtataka. From time to time, ina-address namin ang mga maling pagtuturo sa panahon natin, noon at sa panahon natin. Kailangan namin banggitin upang hindi kayo maligaw. Kailangan namin banggitin ang mga kasalanan na huwag niyong dapat tahakin. Mga kasalanan kailangan niyong immortify sa inyo, paulit-ulit ang mga babalang ganyan. Sapagkat katungkulan ng isang elder, ang magbigay ng babala sa panganib. Ngayon,
ang bigat ng katungkulang ito ng elders. Ang nag-iisang elder, hindi kaya ito. Kaya ang makikita nating prinsipyo na matatagpuan natin dito, yung tinatawag na plurality of eldership. Pansinin ninyo ang sinabi ni Pablo dito sa ating talata. Ang sinabi niya sa atin, dahil dito'y iniwang kita sa Kreta upang isaayos mo ang mga bagay na may katungkulan at upang magtalaga ng matatanda, plural, elders. Hindi isa lang. Ang sinasabi ni Pablo dito, magtalaga kayo ng mga elders sa loob ng iglesia. Plurality. Yan ang normal order sa New Testament sa mga iglesia. Mahirap ngang wala nang ang pastor ang isang iglesia. Pag nagkaroon ka ng pastor na isa, mahirap pa din yan. Kaya kailangan ng plurality. Higit sa 2 mga pastor, elder sa loob ng iglesia. Yun po ang makikita natin sa Acts 14. Elders, Philippians 1. Elders, 1 Timothy 5:12, elders, Hebrews 13, verse 7, elders, verse 17, elders, 1 Peter 5, elders, pastors, plural. Higit sa isa na mamumuno sa loob ng iglesia. At napakainam ng ganitong New Testament teaching ng plurality ng eldership sapagkat maliwanag, pag wala, abnormal, kailangan meron. Sabi ni Pablo, kailangan maghanap ng pastor para may ordain. Pag may isa, kulang pa din sapagkat ang kailangan higit sa isa. Plurality of elders in the church. Alam niyo, siguro kung susurihin ko sa statistics, sa 100 miyembro sa iglesia, kailangan ng mga 2 o 3 elders para ma-meet ang needs ng tupa. So kung 200, mga 6. Kung 200 tayo, 2 lang kami ni Pastor Esteker, mahirap, no? Yun po yung ating tignang mabuti dito sa bagay na ito. Kanya po, napakagandang providensya ng Panginoon. Meron tayong Grace Ministerial Academy. Dito sa akademyang ito, venue ito, na naghahanda ng mga kalalakihan para sa ministry. At nagpapasalamat tayo. Meron tayong mga nagtapos sa GMA at meron pa rin tayong mga miyembro nag-aaral pa rin sa GMA. Sapagkat nais namin na madagdagan tayo ng elder sa iglesia. We ought to recognize sino itong mga taong nakikita nating tinatawag ng Panginoon na mayroong kaloob ng pangangaral at maaring tinatawag sa ministry, sa pagpapastor. Kaya ang utos ni Pablo kay Tito, magtalaga kayo ng mga matatanda. Kung meron mga kapatid, kilalanin natin ang mga taong yon. We desire to have more than 2 or 3 or 4 elders in the church. Ang pangalawang prinsipyo, hindi lang higit 2, higit 1, plurality ng elders sa loob ng iglesia, kailangan ng tinatawag na parity of elders in the church. Ibig sabihin, pantay-pantay ang mga elders sa church. Hindi po tayo naniniwala dahil maliwanag sa pagtuturo ng salita ng Diyos na mga elders ng iglesia ay pantay-pantay sila. Walang senior, walang junior, walang assistant. Ang pastor, yun ang elder, yun ang bishop, yun ang overseer. Pare-pareho sila. At hindi nasusukat sa edad. I assure you, I am the oldest among the elders. 2 lang kami ngayon. Hindi po ako masigit sa kapamahalaan sa kapwa elders ko. Equal kami ng authority or merong authority sa iglesia. I'm not, yung isang tao hindi pwedeng masigit yung kanyang authority sa isa. Hindi po pwede yun. Pare-pareho kami ng representation. You call one pastor, you call the other one pastor, you call the other one pastor, and you call the other one pastor. We are all equally pastors of the same representation. I don't represent 2 votes because I'm the oldest among the eldership. I only represent 1 vote. Hindi rin
walang official distinction na makikita natin na sinabi ko, associate, senior, junior pastor. Naturally po mga kapatid, yung mas matanda, gray hairs gives wisdom. Medyo yung preference, tanong ng tanong sa mas matanda, matagal na sa ministry. Pero that does not make the oldest person senior in authority. They are equal in authority. Yun ay dapat nating kilalanin yan. Walang higit sa mga elders. Pare-pareho sila, pantay-pantay sila. Pero sila nga'y pantay-pantay, hindi sila pare-pareho. Diversity doon sa eldership. Gusto kong maintindihan natin ito. Pinapagal ko itong ipaliwanag sa inyo sapagkat hindi magkakamukha, hindi magkakahalintulad ang mga elders nyo sa church. Diversity in giftedness. Yung amin pong ministerial duties, maaring may diversion, may diversity doon. Hindi ito pare-pareho kami ng galing sa pangangaral o giftedness sa pangangaral. Hindi pare-pareho kami ng giftedness sa administration. Hindi pare-pareho kami ng giftedness sa counseling, sa oversight, sa mga miyembro, sa evangelism. Magkakaiba po kami ng kaloob mula doon. So your elders are not the same in all things. We are equal, but we are different in many ways. Magkakaiba kami. Sa mga bagay na yan, makikita natin yan. Kanya nga, very diverse ang gifts ng inyong elders. Kanya, yung diversity na yon, diversity din sa honor Siyempre, sinabi ni Pablo sa 1 Timothy 5:17, yung nagpapagal ng gusto sa pagtuturo at pangangaral, sinabi, give them double honor. Siyempre, yung mayroong mga elders na maaaring meron pa silang earthly vocation na ginagawa, so mas higit dapat ang ibigay natin na suportang pinansyal doon sa nagpo-full time bilang elders. Meron pong ganong diversity, So, dahil sa diversity ng gift, some elders who have maraming time sa pulpit, sa teaching and preaching. But that does not make that pastor greater than the one who is not given more time in teaching and preaching. Ang mga elders, maaaring mas malaking bahagi yung pagbibisita nila, pagka-counseling sa mga members. Yung maaaring ang elders, mas gusto niya engage sa administration ng church. Kanya sa diversity yon, yung mga elders hindi rin naman siguro dapat pare-pareho ang sweldo niyan Hindi po, yun ang logical conclusion that even in giving honor, hindi din diverse din ang honor na ibinibigay natin in terms of their salary. Kasi iba-iba din ang kanilang ginagawa sa loob ng iglesia. But we should be wise dito sa bagay na ito na makikita natin. So we have this, itong tatlong bagay na ito. Kung nandito yung biblical beauty ng eldership, yung plurality, yung parity, yung diversity ng mga elders sa loob ng iglesia, if they work together in unity, not separately, not individually in the eldership, ay napakaganda ng kanilang working together in the eldership. My brethren, just to remind all of you once again, your elders are not at all alike. Huwag niyong ikumpara ang inyong mga elders sa kanilang giftedness. Kung nakikita niyo na mas ginagamit ng Panginoon ang isang elder sa evangelism, i-acknowledge niyo yon. I-appreciate niyo yung elder na yon. Kung ang inyong elder na ito ay mas ginagamit siya sa kanyang pagtuturo at pangangaral, i-acknowledge niyo yon. Dahil doon siya mas ginagamit ng Panginoon. Kung ginagamit siya sa kanyang mga counseling, i-acknowledge niyo yon. Kanyang kaloob na ibinigay sa kanya ng Panginoon. It must be recognized according to their giftedness. Huwag natin silang pagtunggaliin. Do not make them compete. I'm Apollos. I'm a Pastor Mon. I'm a Pastor Ismael. And anybody else. Huwag nyo kaming pagsabungin.
because we have different areas of giftedness. And you must recognize, each of us, each of you must recognize where God is using your elders in specific areas of ministry. Mga kapatid, I hope that's clear with you, yung bagay na yan. So, magpasalamat tayo sa Panginoon. Now, we only have 2 elders in the church. But I beg you, please pray for more elders in the church. Yun ang pakiusap ko sa inyo. Manalangin tayo, madagdagan tayo ng mga elders sa iglesia. Let us be sensitive. Sino yung may kaloob ng pangangaral? Sino yung mga ibinibigay sa iglesia? At tayo'y magkaroon ng nag-iisang isip na siya ay itabi para sa opisina ng eldership. Yun po ang ating gawin. Kaya dito, nakikita natin, para kay Apostol Pablo, bakit kailangan ng elder sa loob ng iglesia? For a simple reason. Imagine with me, a flock without a shepherd. Paano mangyayari kung may church na walang pastor? Sino mangunguna? Sino maggagabay? Sino magbibigay ng direksyon? Ito yung mga churches sa Crete. It cannot continue without a pastor. Yung ating outreach sa Sorala, in November, baka ma-covenant na yun nasa local church. But without a pastor, ang hirap nun. So we need to find someone, really seek for someone to be their pastor doon sa gawain natin sa Sorala. Kailangan nila ang mangunguna. Kailangan ng isang taong tinawag ni Jesus para manguna sa kanyang iglesia. And brethren, let us simply consider itong mga katotohanan ito sa umagang ito. So huwag kayong masorpresa sa inyong mga pastor when we ask, how are you? Hindi kami nakikialam sa inyong buhay. Gusto lang naming malaman ng inyong mga pamumuhay. Gusto namin na nasa tamang landas kayo. Kailangan naming mangaral, mangalaga, at magprotekta sa inyo. Pero gusto ko ipakiusap sa inyo. We are but human pastors. We are not angels sent from heaven. We have our own weakness. We have our own failures sa aming sariling pagpapastor. And I hope you will be more understanding and patient with all our shortcomings as your elders in the church. We are simply redeemed sinners just like you. So we need your understanding. We need your love. We need your support as elders in the church. And so with all our limitations, nakikiusap kami sa inyo. Let's work together for the gospel and for the good of the church of our Lord Jesus Christ. Yan ang pamamanhikan ko sa umagang ito sa talatang ating inaral. Now, panghuli, maghahamunin ko kayo mga kaibigan ko na naririto. Magpapasalamat ako dahil nandito kayo linggo-linggo. And some of you are here for the first time. Gusto ko manawagan sa inyo. Sino ang nangangalaga sa inyo? You cannot go on na hindi kayo miyembro ng isang local church. You should be a member of a local church where there are elders to be your shepherd, to be your pastor, to be your overseer. Yan na isang pribileyo sa isang mananampalataya ay dalhin siya sa kanyang iglesia upang maranasan niya ang buhay na ang Panginoong Hesus ang pinuno at merong mga itinalagang mga manggagawang pastor, elder sa loob ng iglesia upang mangalaga sa kanila. Be a part of a local congregation where there are elders in the church to look after you. Mananawagan din ako sa iyo, kaibigan ko ngayon. You need, more than anything else, Christ to be your shepherd. Siya ang kailangan mo sa buhay mo. And unless you repent and believe the Lord Jesus Christ today and right at this very moment, you have no shepherd in your life. You have no good shepherd. You have no faithful shepherd in your life.
So pamamanikan sa inyo ngayon, lumapit kayo kay Jesus. Magsisi kayo sa inyong mga sala, manampalataya kayo sa Kanya, at hayaan nyo siyang inyong maging shepherd sa inyong buhay, na kayo ay susunod sa lahat ng Kanyang habilin sa inyo. May this be a time for your salvation right now. Lalapit kayo sa Panginoong Jesucristo. Let's pray. Panginoon, kami po ay muli papasalamat sa paalala mo sa iyong salita. Napakabuti mo na hindi mo hinayaan ang iyong iglesia na walang mga matatanda o elders sa loob ng iglesia. Mga pastor, mga bishop. Salamat po dahil alam mo na kailangan ng mga elders sa loob ng iglesia. At ikaw ang nagtatayo, tumatawag ng mga kalalakihan upang gampanan ang opisina ng eldership sa loob ng iglesia. At ang aming pong paninikluhod sa iyo dito sa CRBC, magbigay ka pa ng mga karagdagan na higit 2, Panginoon, kung hindi labis ang aming inihiling, na mga elders dito sa CRBC. We need people whom you call to be the shepherd of your flock. Kaya kami po'y naniniklod sa trono ng iyong biyaya ngayon. Gayon din, inihiling po namin ang aming mga kaibigan. Kung sila'y mga mananampalataya, pero wala silang lokal na iglesia. Kanya wala silang iglesia na merong mga ngalaga sa kanilang mga pastor. Nawa makonvict silang mabuti na na dapat sila'y maging kabilang sa iyong iglesia, sa iyong kawan. At idinadalangin din namin para sa mga kaibigan namin na kung wala pa sila kay Kristo, wala silang isang mabuti at matapat na pastor sa kanilang buhay. Nawa ito ang oras na sila'y lumapit kay Jesus upang siya ang kanilang maging Panginoon at tagapagligtas. Kinukumit po namin ang lahat ng ito sa iyo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen.